Sandali, bago ka mag-react, bago ka magalit, bago mo sabihin na biased yan, makinig ka muna. Hindi ito paninira, hindi ito propaganda, at lalong hindi ito hatol. Ito ay isang tanong na kahit taga-suporta ni Duterte ay dapat kayang sagutin. Kung totoo na walang ebidensya, bakit may kulungan, bakit may petition, at bakit paulit-ulit na denied? Sa batas, hindi ka hinuhusgahan sa sigaw, kundi sa ebidensyang handang ilatag sa hearing. Kaya ang tanong ngayon ay hindi kung sino ang kakampi mo, ang tanong ay, sino ang may lakas ng loob na humarap sa katotohanan? Makinig, dahil ang katotohanan, hindi natatakot sa pagdinig. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-EDOX at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na, maraming beses na nating narinig ang linyang ito. Walang ebidensya laban kay Duterte. Kung ikaw ay taga-suporta, natural lang na paniwalaan ito. Pero mahalagang tanungin natin, hindi para umatake, kundi para umunawa. Kaya simulan natin sa tatlong simpleng tanong. Una, kung walang ebidensya, bakit siya nakakulong? Sa kahit anong korte sa mundo, lokal man o internasyonal, walang ikinukulong ng basta-basta. Ang pagkakakulong ay hindi desisyon ng social media, hindi boto ng opinyon, at lalong hindi chismis. Ito ay resulta ng paunang pagsusuri ng mga ebidensya, testimonya ng mga saksi, dokumentong isinumite ng prosekusyon. Sa International Criminal Court, ICC, hindi sinasagawa ang pag-aresto kung haka-haka lang ang hawak. Ibig sabihin, may sapat na basehan ng korte para sabihing may kasong dapat tinggin. Hindi pa ito hatol, pero lampas na ito sa yugto ng walang ebidensya. Pangalawa, kung talagang walang ebidensya, bakit palaging nagpepetisyon ang kampo ni Duterte? Sa batas, ang petisyon ay hindi ginagawa kapag sigurado kang wala kang problema. Ginagawa ang petisyon kapag nais mong ipawalang bisa ang kaso, nais mong pigilan ang proseso, o nais mong kuwestiyonin ang jurisdiksyon ng korte. Simple lang ang lohika. Kung walang ebidensya, bakit kailangang pigilan ang hearing? Sa halip na, sige, ituloy ang hearing, ilabas ang ebidensya, at matapos na ito. Ang nangyayari ay, petisyon para ipatigil, petisyon para i-dismiss, petisyon para kuwestiyonin ang kapangyarihan ng korte. Hindi ito masama, karapatan ito ng akusado, pero hindi ito tugma sa linyang walang ebidensya. Pangatlo, bakit bawat petisyon ay denied o rejected? Kapag ang korte ay paulit-ulit na tumtanggi sa petisyon, may ibig sabihin ito. Hindi dahil galit ang korte, hindi dahil may kinikilingan, kundi dahil sa pagsusuri ng mga hukom, hindi sapat ang dahilan para itigil ang kaso. Sa madaling salita, hindi kumbinsido ang korte na walang basehan ng reklamo, hindi rin nila nakikitang labag sa batas ang kanilang proseso. Kaya ang sagot ay, rejected, proceed. Pinakamahalagang mga punto ng lohika. Kung totoo ang pahayag na walang ebidensya, dapat wala ng petisyon, ituloy agad ang hearing, hayaan ang korte na magdesisyon. Dahil ang hearing mismo ang lugar para, ang umiiwas sa hearing ay hindi korte, kundi kampong may kinatatakutan sa lalabas. Paalaala, ang paliwanag na ito ay hindi hatol, hindi rin ito pag-atake. Ito ay paalala na, ang batas ay hindi nilalabanan sa sigaw, kundi sa ebidensya, at sa huli, ang katotohanan ay hindi natatakot sa pagdinig. Kung ikaw ang hukom at paulit-ulit na may petisyon para huwag ituloy ang hearing, ano ang isipin mo? Mga ka-EDOX, kung totoong walang ebidensya, bakit takot sa hearing? Ito ang totoo, hindi ako kaaway ni Duterte, hindi rin ako bulag na tagahanga. Ako ay isang Pilipinong nagtatanong dahil may mga tanong na hindi sinasagot ng sigaw kundi ng hika. At ang tanong na ito, paulit-ulit nating naririnig, walang ebidensya laban kay Duterte. Kung ganoon, bakit ganito ang nangyayari? Kung ako ang nakatingin bilang tagamasid ng batas, kung walang ebidensya, dapat simple lang ang lahat. Ituloy ang hearing, ilabas ang mga papel, pakinggan ang mga saksi, at tapusin ang kaso. Pero hindi yun ang nangyayari. Ang nangyayari ay,
Sunod-sunod na petisyon, sunod-sunod na mosyon, sunod-sunod na apela para huwag tumuloy ang pagdinig. At bilang taga-Masid, dito ako napapaisip. Real talk. Walang petisyon ang taong sigurado sa kanyang kawalan. Sa totoong buhay, ganito yan. Ang taong alam na malinis ang konsensya ay nagsasabing, sige, ituloy natin, harapin natin. Hindi siya humihingi ng delay, hindi siya humaharang sa proseso dahil ang hearing ang sandata ng inosente. Kaya kung paulit-ulit na hinihila ang oras, natural lang na itanong. Ano ang iniiwasan? Bakit paulit-ulit na denied? Hindi basta-basta nagdedeni ang mga hukom. Bawat petisyon ay pinabasa, sinusuri, tinatalakay, at kapag paulit-ulit ang sagot ay denied, isa lang ang ibig sabihin. Hindi kami kumbinsido na walang basehan ang kasong ito. Hindi ito emosyon. Hindi ito politika. Ito ay legal assessment. Ito ang hindi sinasabi sa mga taga-suporta. Ang ICC ay hindi naghahanap ng popularidad. Hindi rin sila bumoboto sa eleksyon. Ang tanging tanong lang nila ay, may sapat bang dahilan para ituloy ang kaso? At sa ngayon, malinaw ang sagot ng korte. Oo, masakit pero totoo. Ang linyang walang ebidensya ay paulit-ulit pero hindi pa ito napapatunayan sa loob ng korte. At hanggat may hearing na iniiwasan, may prosesong pinipigilan, may desisyong dinidelay ang duda, ay hindi mawawala. Ang katotohanan ay hindi natatakot. Sa dulo ng lahat ng ito, simple lang ang prinsipyo. Ang inosente ay humaharap. Ang may itinatago ay nagtatago sa proseso. Hindi ko sinasabing may sala, hindi ko rin sinasabing wala. Ang sinasabi ko lang, kung tunay na walang ebidensya, hayaan ang korte ang magsabi. Hindi ang propaganda, hindi ang social media, hindi ang blind loyalty. Kung ikaw ang inaakusahan at alam mong wala kang kasalanan, iiwas ka ba sa hearing o haharap ka? Sa dulo ng lahat ng ito, may isang bagay na malinaw. Ang kaso ay hindi nilulutas sa paniniwala, hindi rin sa loyalty, at lalong hindi sa lakas ng palakpak. Nilulutas ito sa harap ng korte. Kung walang ebidensya, ang hearing ang magiging wakas ng lahat ng duda. Pero kung ang hearing ang iniwasan, natural lang na ang tanong ay lalong lumalakas. Hindi ito laban ng dilawan kontra pula. Hindi ito pro kontra anti. Ito ay laban ng katotohanan kontra takot sa paglalantad. At sa puntong ito, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung sino ang pinaniniwalaan mo, kundi kung handa ka bang tanggapin ang lalabas kahit masakit. Dahil sa huli, ang hustisya ay hindi nadadaan sa ingay, nadadaan ito sa tapang na humarap. Isang tanong lang, walang murahan, walang personalan. Kung ikaw ay inosente, iwas ka ba sa hearing o ikaw mismo ang hihiling na ituloy ito agad? Basahin ang mga sagot. Doon madalas lumalabas ang tunay na paninindigan. Ipahayag ang iyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.